Hello po muli mga katambay. Nagbabalik po muli ang inyong katambay. Si Katambay Manong po para po magkomento po sa inyong muli. Dito po sa Tambayang Makabayan, komento po ng inyong lingkod. Magandang araw po, tanghali, hapon, gabi, syempre po at madaling araw. Saan man sulok po ng mundo tayo naroon mga kabayan. Kamusta po ang lahat? Sana po nasa mabuti po tayong kalagayan. Ito po, umpisahan na po natin magkomento mga katambay dito po sa mga balita ng mainstream media. Alam naman po natin, lagi ko sinasabi, mula po nung pumasok ang bagong Pilipinas nila, talagang pati po ang mainstream media ay naging bobo na rin po mga tambay. Naging bobo na rin po sa pagbabalita. Di ba? Ito po, nag-react naman po mga tambay. Nag-react. Mas nag-react pa po kaysa po sa Pangulo ng Pilipinas ang mga senador at mga congressman. Nasaktan po. Masakit po yata para sa kanila. At talaga pong nakakuha po ng tagapagtanggol ang Pangulo po na si Ferdinand Marcos Jr. mga katambay sa pamamagitan po ng isang Senate President at saka ilang representative po mga katambay dito po sa binitawan pong mga salita dahil sa sama ng loob ng BP Sara dahil alam naman po natin pare-parehas na nagamit po, unang-una po nagamit siya ng pamilya Marcos dahil po sa kagustuhan po nilang mabalik po ang power sa kanila, maging presidente po ang Pangulong Marcos Jr. Talagang ginamit po nila at niligawan dahil unang-una daw po, ayaw na silang matalong muli ng dating Vice President Leni Robredo, mga katambay. Kaya po pilit po nilang niligawan at kung ano-ano po ang mga ipinangako sa Vice President, mga katambay. Pero nung manalo, imbis na tubarin po ang pangako, dahil nga doon po sa panliligaw nila, mapapayag maging Vice President para manalo sa halalan, yung mga pangako po ay napako. At ang naging kapalit po, yurakan po ang pagkatao po nila ng mga Duterte at ipakulong pa sa ICC, sa International Court. Doon po litisin ang kanyang ama, ang dating Pangulong Duterte. Ganyan po tumanaw ng utang na loob po ang administrasyon po ng bagong Pilipinas. Pagkatapos pong tulungan manalo, ang iginante, kailangan po ng impeachment at pagpapabagsak po sa kanyang pamilya. Kaya po sa galit niya, isang tao, isang ordinaryong tao rin po, ang Vice President Sara Duterte. Nahandun po yung mga dinanas niya bilang isang tao, may damdamin, may puso. Yung napakahirap po rin kasi na sa dami po na ipinangako sa'yo dahil kailangan manalo. Tapos ang igaganti sa'yo, yung utang na loob. Nawala po kasi pagiging, sinasabi ko nga mga katambay, nawala po yung pagiging Pilipino. Yung matuto ka malang tumanaw ng utang na loob, tao ka na. Di ba? Matuto ka lang magkaroon ng utang na loob sa pagkatao mo. Maituturing ka ng tao. Di ba? Ganyan ang mga Pilipino eh. Pakinggan po natin ang balita ng mga nagmamagaling pong politiko na walang bahid korupsyon po sa kanilang institusyon. Walang bahid na korupsyon ang kanilang institusyon, mga katambay. Pakinggan po natin itong magagaling na politiko sa ating bansa. Walang bahid ng korupsyon, mga katambay. Ito po. Samantala, dismayado si Senate President Cheese Escudero sa mga naging pahayag ni Vice President Sara Duterte laban kay Pangulong Bongbong Marcos at sa kanyang pamilya. Giit naman ng ilang kongresista, itigil na ng bise ang anilay pagiging asal bata. Nasa frontline na balitang yan, si Brian Basa. Puputulin daw ang ulo ni Pangulong Bongbong Marcos. I'm feeling very well. Andun lang ako, nakakatayo ako doon kasi may gamot ako. Gusto ko tanggalin yung ulo niya ba? I realized toxic na yung relationship. At huhukayin ang bangkay ni dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. Tumigil. Huhukayin ko yung tatay ninyo. Itatapon ko siya sa West Philippine Sea. One of these days, pupunta ako dun. Kukunin ko yung katawan ng tatay niyo.
Tapon ko yan. Yan ang ilan sa mga birada ni Vice President Sara Duterte nung Biyernes sa mga Marcos. Hindi yan nagustuhan ng ilang opisyal, gaya na lang ni Senate President Cheese Escudero. Ayon kay Escudero, unbecoming o hindi angkop ang mga pahayag na yan, lalo na sa pangalawang pinakamataas na Hindi po kasi sila sanay, mga katambay. Dahil hindi po plastic. Hindi po plastic ang Vice President Sara Duterte. Alam po natin kung paano po manungkulan kahit po siya po ay mayor pa lang, di ba? Talagang kung ano nakikita niya at kung ano ang ginagawa sa kanya, sinasabi niya po, di ba? Dahil naranasan po natin, nakita po natin yan, di ba? Katulad po nung meron pong pakiusap siya sa isang sheriff, di ba? Dahil yung mga tao i-demolish na wala pang kasiguruhan ng paglipat, di ba? Sa galit niya rito dahil humihingi siya ng extension, di ba? Nakita po natin yan. Pero dito po, yung sinasabi ko nga, mga katambay, yung expression ng Vice President, katulad po nung alam naman po natin at alam po ng Presidente ng Pilipinas, na may tradition po yun, may kahulugan po yun, di ba? Yung pagiging isang commander-in-chief, tapos meron pong bagong graduate na mga kadete sa ating sandatahang lakas na handang magbuwis ng buhay, di ba? Yung po may kahulugan po yun. Nangyayari po yun, yung hingan mo ng relo. Relo. Kasi meron pong mga kahulugan po sa mga sundalo yan, di ba? Meron nga po tayo isang subscribers. Sinabi niya ang mga meaning po niyan, di ba? Na yung relo po, ang meaning daw po ay talagang handa mo bang ibigay ang oras mo sa iyong mga kasundaluhan kahit anong oras, di ba? Bilang commander-in-chief. At ganun din po ang mga sundalo. Handa po nila ibuwis anumang oras ang kanilang buhay sa bansa at sa Pangulo bilang Commander-in-Chief. Meron po mga meaning. Pero sa kabila nun, di ba? Hindi po ginawa ng Presidente ng Pilipinas yung isang napakatagal na pong meaning at tradisyon at may kahulugan po ito sa mga kasundaluhan natin. Di ba? Kahit sa kapulisan, mga katambay, sa AFP. Itong mga tradisyon na ito. Pero, dahil tao lang ang Vice President, ano po ginawa nila? Nagtawanan pa po sila, di ba? Nagtawanan pa sila. Kasama po ang Gibo, ang DND Secretary, ang Department of Defense, di ba? At kasama rin po ang General, ang AFP General po na si Broners po, di ba? Nagtawanan pa po sila sa video na parang hindi natin malaman kung ano kaya ang kanilang pinagtawanan dahil hindi po ibinigay ang kanyang relo, di ba? Yun po ang sinasabi ni Kamanong, di ba? Iyan po ay isang tradition. Di sana nagdala na lang sana ang Pangulo dahil yan ay may meaning, meron pong kahulugan. Meron po siyang tinatawag na kasaysayan na po yan, kahulugan, di ba? Sa pagiging sundalo, pagiging commander-in-chief, yung meaning po nung relo. Di sana nagdala na lang po ng mga ordinaryong relo ang Pangulo kung hindi niya po maibigay yung kanyang suit-suit na relo na baka naman very expensive, di ba? Ganyan po. Ganyan po kasi tumingin ang Vice President bilang makabayan, bilang pagmamahal sa mga sundalo. Di ba? Ano sabi niya? Itong mga sundalo na ito, hinahanda po nilang ibuwis ang kanilang buhay para sa bayan at para sa mga politiko. Di ba? Talagang naglilingkod. Pero sa kabila itong mga politiko na ito, hindi kasi mga makabayan ito, mga katambay. Hindi makabayan itong mga politiko na ito. May mga kanya-kanyang interest lang ito. Mamaya, pag-uusapan po natin yan. Tapusin po natin ito. Pinamamalian lang kasi ng media. Kasi yung media, naghahanap din po kasi sila ng issue na ikakabit para ipanira din po. Para ang mga Pilipino, dalin puro sa issue na ang Vice President ay napakasamang Vice President na handang pumugot ng ulo at handang ipahukay ang dating Pangulong Senior Marcos, di ba? Yun po ang gustong iparating at ipa-adapt ng media sa mga Pilipino na isang Vice President ay parang may something na, di ba? Pagpatuloy po natin. Sa bansa, hindi raw dapat idinadaan sa diba? biro o katatawanan ang mga seryosong banta. Hindi po 'yon, mga congressman. Katulad po si Congressman Jude Asidre. Hindi po biro 'yon. Sa loobin po ng Vice President 'yon, congressman. Sa loobin po 'yon.
yung kanyang dinanas sa loob lamang ng ilang taon, 2 taon mahigit. Pagkaupo ng Vice President, tinamnan agad ng issue, tinamnan na agad ng confidential fund, ibinigay ng napaka-late na, December na. Yan po kasi sa komento ni Kamanong, planado po yan. Planted ang ginawa nila, mga tambay. Komento ni Kamanong, meron pong purpose, kaya ganun po ang ginawa nila. Pero hindi pa rin nila mahanapan ng corruption yung confidential fund dahil COA lang ang may karapatan. Ang Vice President nagsasubmit po ng kanyang budget, lahat po ng kanyang mga resibo, di ba? Yung kanya pong mga liquidation with receipt, di ba? Meron po. Lahat po nagko-complied po ang Vice President. Pero itong mga congressman ito, pag-uusapan natin kung nagko-complied po sila, kung nagbibigay rin po sila. Kung may epekto man daw ang mga pahayag ng bise, yan daw ay sa kanyang opisina at hindi sa buong administrasyon. Mabuti na nga lang daw at hindi mapagpatol ang anyay number 1. Matatanda ang no comment ang pala. Paano magpapatol nga at no comment? Talagang magiging no comment lang po ang Pangulo. Dahil yung sinasabi po ng Vice President Sara Duterte, personal niyang naranasan. Totoo lahat ang sinabi ng Vice President na walang isang salita ang Pangulo ng bansa pagkatapos siyang gamitin at napakarami pong sinabi na pangako sa Vice President para po mapapayag. Di po ba? Bago nila mapapayag, ayon na rin po mismo sa Vice President. Kinausap niya ang Pangulong Marcos. Meron siyang mga anak. Mahirap pumasok sa national. Kaya nga ayaw niyang tumakbong presidente eh. Di ba? Mayor lang ang tatakbuhin niya sa Davao. Pero napilitan siya tumakbo. Dahil nag-isip din siya. Nag-isip din kasi siya. Di ba? Unang-una, sinabi niya sa Pangulong Marcos, ayon sa kanyang pahayag, na tatakbo ko. Mahirap ang posisyon kung gagampan ako bilang Vice President. Hindi lang kasing laki ng Davao City ang Pilipinas. Napakarami po. Di ba? 7,000 plus po ang island natin sa Pilipinas. Di ba? Napakalaki po ng ating bansa. Napakarami pong isla-isla pa, mga katambay. Di po ba? Tapos, ano ang sabi ng Vice President? Kailangan ko ng transportation, hindi pang lupa, pang hipapawid, eroplano, helicopter. Ano sabi ng Presidente? Walang problema. Sumama ka lang sa amin sa bagong Pilipinas. Unity team. Mangyayari lahat ng request mo. Pero nung manalo na, ano ginawa ng Presidente? Vice, hindi ko maibibigay sa'yo ang pangangailangang sinabi mo noon. Dahil mas kailangan ng aking asawa. Mas kailangan ng First Lady, mga katambay. Yan po ba? Yan po ba ang klase ng Presidente? Walang isang salita. Di ba? Inano lang po natin. Ito pa mga katambay. Ito pa isang balita. Matindi naman po ito. Mga congressman din po. Ang ating Vice President, ano po sabi nito mga congressman? Magpatingin na raw po mga katambay. Baka daw may diferensya na. May diferensya ng pag-iisip mga katambay. At yung sinasabi pong magpa-psychology na raw po ang ating Vice President mga katambay. Ginawa pong may diferensya pa ang Vice President sa pag-iisip mga katambay. Ito pa, pakinggan po natin ito mga congressman na ito. Ilang mambabatas ang nanawagan na magpa-psychological assessment si Vice President Sara Duterte kasunod ng pag-amin nito na naisip niyang pugutan ng ulo si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at bantaang itatapon sa West Philippine Sea ang labi ng dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. Ayon kay House Assistant Majority Leader at Zambales 1st District Representative Jay Concun, ang ganitong pahayag ay nagpapakita ng alarming instability. Sinangayunan naman ito ni House Assistant Majority Leader at La Union Representative Paulo Ortega V at sinasabing hindi katanggap-tanggap ang ganitong pahayag mula sa isang vice-presidente at ito ay may malalim na implikasyon sa liderato ng bansa.
Tinawag din ni Senate President Francis Cheese Escudero ang pahayag ni VP Sara na unbecoming at hindi nararapat na mula sa isang opisyal na nasa mataas na posisyon. Nakita nyo, oh? Oh, parang inuutusan pa at talaga magpatingin pa ang ating Vice President. Psychological o psychologist ang kailangan po nito, mga tambay, para matingnan yata ang ating Vice President. Talagang ginagawa pa ng diferensya po, mga tambay. At hindi raw po nararapat, sabi po itong mga congressman, mga tambay, sa pangunguna po ni Representative J. Kong Hoon at ni Representative Paulo Ortega V, mga tambay. Ibang klase po, no? Sa pangunguna po ng Senate President, talagang pinagtatanggol po at napakabait daw po ng Pangulo dahil hindi po palapatol, mga katambay. Gustong-gusto nga po natin sumagot ang Pangulo. Di po ba? Dahil dito po sa ginawa po nila sa pamilya Duterte. Di po ba? Meron nga pong nagsasabi pa, di ba? Yung ginawa raw po ng pamilya Duterte, lalo ni dating Pangulong Duterte, na naipalibing ang magulang ng Pangulo, ang senior, di ba? Sa libingan ng bayani. Yun daw po utos na raw po ng korte, ng Supreme Court. Dali na natin sa utos ng Supreme Court, di ba? Kung yun po utos sa Supreme Court, kung ayaw naman po ng Pangulo, di ba? Kailangan din po may basbas ng Pangulo, di ba? Ng Pilipinas. Dahil napakarami na pong Pangulo nagdaan sa ating bansa, di ba? Meron po ba sumunod sa utos ng Supreme Court? Di ba? Kung ngayon nga po, ang batas po ng Pilipinas, hindi yata nasusunod ng administrasyon po ng bagong Pilipinas. Yung mga batas, nasusuway. Di ba? Ganyan po ka-powerful ang Pangulo ng bansa. Pwede niya pong i-reject dahil siya'y Pangulo. Di ba? Hawak niya po ang kapakanan ng bansa. Di ba? Ganyan po ang ka-powerful ang Pangulo. Mas powerful po ang Pangulo kisa sa Korte Suprema. Di ba? Nakita niyo po, napapasunod ng Pangulo ang Korte. Dahil mismo ang Pangulo, di ba? Ang Pangulo naghahalal. Siya namimili din ng ilalagay niyang Chief Justice dyan, di ba? Isa po siya sa namimili. Di ba? Ganon din po sa COA. Di ba? Sino po ang nagtatalaga? Di ba? Sa lahat po, sa Sandigang Bayan. Di ba? Pati sa DOJ Secretary, Pangulo pa rin. Di ba? Pati usapin sa panlabas ng bansa, Pangulo pa rin. Di ba? Kaya napaka-importante po ng Pangulo. Kaya yung sinasabi po ng ibang mga sinasabing distractor ng dating Pangulong Duterte, nangyayari po yan. Hanggang ngayon po, nakita nyo po ang bagong Pilipinas natin, kung paano po magdesisyon ang Pangulo ng Pilipinas. Di ba? Siya lang po, wala pong nakakasalag. Nabanggit lang po natin yan, makatambay. Ibalik na po natin dito sa mga senador, sa Senate President, mga tambay. Nasasaktan po sila dahil nabubunyag po sila. Nabunyag na po lahat. Pati po itong mga congressman, talagang hindi po titigil itong mga ito dahil nabunyag na po lahat. At ang Vice President, mga katambay, wala po itinatago ito. Komento ni Kamano, ang ating Vice President Sara Duterte, walang itinatago ito sa mga Pilipino sa bayan. Ang marami po itinatago, institusyon po ng Senado at Kamara. Real talk po. Ang Vice President, nada. Lahat po ng sinabi niya ay totoo. Dala po ng damdamin ng isang Vice President. Kaya mismo, direkta. Sinabi niya po talaga yon sa Senadora Amy Marcos. Di ba? Sinabi niya. By text message. Hindi po kasi kumpleto Hindi rin po kasi kumpleto binabalita ng mainstream media, di ba? Hindi naman po sinabi nila, yan, naging argument po nila yan. By message. Group message, di ba? Na-text niya. Hindi naman sinabi ng Vice President yan ng actual na dun mismo sa kanyang conference o sa kanyang sinabi nung mga time na siya nagsasalita na sa media, di ba? Nung nagpatawag po siya ng conference na kasama ang media, hindi naman Matagal niya na sinabi yan sa Senadora Amy Marcos. Naikwento niya lang dahil nagtatanong sa kanya ang media. Di po ba?
at yung sinasabi niyang pamumugot ng ulo at gusto niyang tanggalin ng ulo dahil nga doon sa sinasabing kahihiyan. Mismo siya lingkod bayan kasi siya. Alam niya. Alam niya kasi yung damdamin ng isang bayani na handang ibuwis ang buhay, mga katambay. Di po ba? Isang damukal. Nakakalungkot lang po. Para bang binaliwala ng isang pangulo, di ba? Yung tradisyon. Yung tradisyon po kasi. Di po ba? Binaliwala ng isang pangulo yung tradisyon na napakatagal na pong umiiral sa ating bansa. Yung tradisyon na yon, di ba? Kaya nga po nakakatuwa po yung isang ating yung mga sinabi niya po, nabasa ko nga ako po nalungkot din po ako doon. Lalo puro sa kadete, di ba? Na talagang isa rin po kasing tradisyon yon at may kahulugan po yung paghingi po ng relo. Hindi naman daw po pala relo lang ang ibig sabihin hihingin. May symbolic po pala yon, yung relo. Ayon po rito sa isinend po at minessage po ng ating kababayang makabayan, di ba? Ang kahulugan daw po is pagiging kasi daw pag inspire ang ibig sabihin daw ng action ng PMA graduate na ayon ang ibig niyang sabihin, ang kahulugan daw po noon sa kay Mr. President, kung sakali yung kahulugan daw noon sa presidente, kaya niya isang symbolic daw po yung relo. Ang kahulugan daw noon sa presidente, kung sakali ba na kami ay malagay sa alanganin. Yung po ang kahulugan ang buhay na, yung sa, malagay daw po sa alanganin ng buhay daw po ng mga kasundaluhan. Nahandyan ka ba sa amin? May oras ka ba, Mr. President? Yung presidente ng bansa. At kaya mo bang ibigay ang panahon mo? Anumang oras? Buhay mo. Dahil kami, sabi nila, yung mga sundalo, kami handang ibigay namin, ibuwis namin ang buhay namin sa'yo, sa Pangulo at sa bansa, mga katambay. Yan po ang alam ng mga PMA, mga graduate, yung mga symbolic po kahulugan nung yung relo po. May symbolic po, may kahulugan po 'yon. Kaya po nakakahiya. Pero dahil iyon ang tradisyon. Nahihiya din po kasi yung mga kasundaluhan Ayon po, ito po siguro isang sundalo, mga katambay. Nahihiya rin po sila na yun ngang relo ay galing pa sa presidente tapos hihingin mo. Pero nga may kahulugan po yun symbolic. Di ba? Yung relo, may kahulugan po pala yung may meaning sa pagiging sundalo at presidente. Di ba? Na may oras ka ba? Handa mo bang ibigay ang oras mo, panahon mo? Kung manganganib po at kailangan ng suporta ng Pangulo ng Pilipinas sa kanila, anumang oras. Ganon din po kasi ang mga kasundaluhan, kapulisan, mga Navy. Kahit anong oras, handa nila ibigay ito sa bayan at sa Pangulo. Di ba? Suporta, seguridad. Yung meaning, di ba? Nakaka-touch mo, di ba? Pero makikita mo isang Pangulo, tinanggihan mo, pinagtawanan mo pa, nagtawanan pa kayo. Kaya ang Vice President Sara Duterte, tsak na alam niya yun Alam ng Vice President. Yung traditional, kaya masama loob niya na napahiya, nabastos at pinagtawanan pa ng Pangulong Marcos Jr. Yung kadete. Di ba? Nakakalungkot lang po. Di ba? Kaya nakakalungkot po. Dahil nga po magaling na Vice President ang Sara Duterte. Dahil ang kanyang ama, nakita niyo po ang kanyang ama, hindi po napahiya ang mga kapulisan sa loob ng 6 na taon. Di ba? Pulis, binibigyan po ng gamit, relo. Lalong-lalo po ang AFP, mga graduation. Di ba? Pag hiningi po sa kanya, binibigay. At siya pa nagsusuot nung relo na galing mismo kay dating Pangulong Duterte. Pero tsak naman po ni Kamanong na alam po ng Pangulong Marcos Jr. yan. Kaya lang siguro nagkataon lang yata na yung suot niyang relo baka sinasabing may sentimental value sa kanya yung relo. Kaya lang syempre pagka mga ganong event, kailangan ready ka. Ready ka sa mga ganong event dahil yun tradition. Di ba? Dapat alam mo yun, naka-ready ka. Na meron ka na talagang relo na para doon sa mga sundalo. Kaya lang hindi nangyari yun Kaya napuntusan ka. Nabulsay ka sa isang makabayang Vice President. Dahil makabayan ng Vice President
Nagmamahal sa mga sundalo dahil alam ng Vice President ang buhay ng sundalo. Anumang oras pwede silang mamatay. Walang edad na pinipili ang mga sundalo. Matanda, bata, may namamatay dyan dahil sa kanilang pagsisilbi sa bayan. Di ba? Pero ang mga politiko natin, hindi naman unang mamamatay yan eh. Pinoproteksyonan po yan. Di ba? Humahaba ang buhay ng politiko kaysa sa mga sundalo at kapulisan. Pero yung sinasabing tradisyon, hindi naman para hingin mo yung relo. Hindi pala yun ang meaning nun, na para hingin mo lang, arborin mo lang. May kahulugan po pala sa kanila yon. Di ba? Kaya lang, minasama po ito. Minasama ng mga politikong pulpul politiko, mga katambay, na hindi yata makabayan. Hindi makabayan. At hindi rin yata alam ang symbolic noon, kahulugan ng relo na yon, mga katambay. Baliwala po sa kanila. Yung sama ng loob. Yun nga sinasabi ko, mga katambay. Dahil itong mga politiko na ito, makakapal na po ito, manhid na po ito. Manhid na po sila. Wala na pong pakiramdam ito. Yata, itong mga senador na ito, itong mga congressman ito, manhid na po. Makakapal na po ang balat nito. At makakapal na po yata ang mga pagmumukha nitong mga ito, mga katambay. Di ba? Hindi katulad ng Vice President. May puso po siya. May puso. Alam niya. Alam niya nangyayari sa bansa natin. Di ba? Lalo sa korupsyon, mga katambay. Ito po. Ito. Nakita po natin, talaga po ibabagsak po nila ito, ang mga Duterte. Dahil una-una, 6 na taon po silang hindi nila nagawa. Hindi po kasi nila nagawa. Yung ginawa po nila ngayon, yung ginagawa nila ngayon, na natutuklasan po ni Vice President Sara Duterte, yung mga korupsyon, lalo po sa 2 tao lang, ang speaker at ang saldico, kasama po itong mga congressman ito, na itong mga committee na ito, kasama po ito sa mga korupsyon po yata na natutuklasan ng Vice President. Di ba? Saan po siya dinadala? Sa confidential fund. Confidential fund. Pati mga senador. Di ba? Pinagtutulungan na po siya ng senador. Binubutasan na po siya sa lahat ng kanyang mga saloobin sa gobyerno. Saloobin niya sa Pangulo. Binubutasan na po siya. Hinahanapan na rin po ng ground para ma-impeach, mga katambay. Yung sama ng loob niya na nangyari sa kanya, na siya'y nabudol, nagamit po siya ng pamilya. Pamilya po ng administrasyon. Ginamit lang po siya. Ayon po sa kanya yan, mga katambay, sa Vice President. Pero sa kabila ng ginamit siya, sino po nakinabang? Nung gamitin po ang Vice President, sino po ang nakinabang? Ang Vice President po ba ang nakinabang? Nung maging presidente na po ang ating Pangulong Marcos, nung ginamit po nila mga Duterte, lalong Vice President, sino po nakinabang ng napakalaki? Ang Vice President po ba, mga katambay? Hindi. Ang nakinabang po ng napakalaki po nung maging presidente po ang Pangulong Marcos, ito po, yung mga yumayaw-yaw, yung bumabatikos sa mga Duterte. Sila po yata ang nakinabang na sobra-sobra, mga katambay. Lalong-lalo po yata ang Senate President. Yata, nakinabang po yata ng malaki. Sila po ang nakinabang doon sa ginawang tulong ng Vice President para manalo at ayaw nang matalo ni Leni, ni dating Vice President Leni. Ayaw na po silang matalo. Ayaw po sa Vice President. Pero yung sinasabi nga ni Kamanong, yung tulong na ginawa po ng Vice President, dahil ayaw na nila silang talunin ng isang dating Vice President Robredo, ang naging solusyon po para manalo sila at hindi sila matalo ni Leni, ang Vice President Sara Duterte. Pero sa kabila nun, ano po ang napala ng Sara Duterte? Ito po ang napapala niya ngayon. Usigin siya na usigin ng mga politikong nakikinabang po ngayon. Sila pong nakikinabang sa bagong Pilipinas. Pero ang naging pakinabang po ng isang Vice President sa tulong na ginawa niya, sa lahat-lahat tulong na ginawa niya, dahil nanalo rin po ito eh. Nanalo rin po itong mga politiko na ito dahil gamit-gamit po ang pamilya Duterte. Dahil napakataas po ng tiwala ng taong bayan sa mga Duterte. Lalo po nung bumaba ang ating dating presidente, napakataas po ng approval at trust rating nito. Hindi po bababa sa 80%. Siya pa lang po sa history ng bansa na nagkaroon po ng survey ang bansa nila. Nung magkaroon po ng survey, siya pa lang po ang kauna-unahang presidente na nakakuha po ng ganyang kataas.
magmula po sa umpisa, sa unang taon hanggang 6 na taon, lagi pong positive. Napakatataas po ng approval at trust rating niya. Di po ba? Nung bumaba siya, 70 plus, 77 hanggang 80%. Ngayon po, ano po ngayon ang rating? Sila pa gumagawa ng survey, sila pa nagse-survey. Pero hirap na hirap silang dalin man lang sa 60%. Mga katambay. Sila pa nagse-survey niyan. Mga katambay. Kaya nga ito po sinasabi ko, mga katambay. Napaka-bias po, napaka one-sided po nitong mga institusyon pong ito. Pilit po nilang iniimbestigahan ang confidential fund ng Vice President. Lagi ko pong inuulit, mga katambay. Di ba? Tatanungin din po natin sila. Kailangan po natin tanungin itong mga senador na ito, lalo po ang Senate President. At isama na rin po natin itong mga representative at lalo po ang speaker. Magtanong po tayo. Sino naman po mag-iimbestiga sa inyo, mga senador? Mga congressman, sino naman po mag-iimbestiga ng mga budget nyo? Confidential fund nyo? Intelligent fund nyo? At ang inyong budget, sino po mag-iimbestiga sa inyo? At titingnan at sisilipin po ang inyong MOE. Di ba? Yung inyo pong MOOE. Di ba? Sino po sisilip niyan? Di ba? Yung mga extraordinary expenses nyo, mga tambay. Di ba? Sino sisilip niyan, mga congressman? Pwede ba silipin ni Vice President yan? Yung pondo nyo po, 300 plus po kayong congressman at 24 na senador. Pwede po ba silipin ni Vice President yung inyong MOOE at yung inyong extraordinary expenses na hindi po kayo nagsasubmit ng mga resibo sa COA? Ano po ginagawa nyo? Yung inyo pong liquidation, ano po? By certification lang. Gagawa lang kayo ng certification, tapos na. Kayo na mismo gagawa ng certification. Yung inyong MOOE, yung inyong extraordinary expenses, mga katambay, sila lang. Wala po silang audit. Dahil wala naman po sila sinasabit kung paano po nila ginastos. Gagawa lang sila ng certification. Tapos na, ubos na. Wala pong mga resibo yan, mga katambay. At hindi po sila nagsasubmit sa COA kung ano po yung mga programa nila, kung saan nila ginastos na detalyado, pati pagkain nila, nakasulat doon, nakaresibo, pati pamasahe, pati panggasolina, pati pagparking, pati pambayad sa hotel. Dapat nakalagay yun. Pero hindi. Certification lang. Kaya napaka-bias po nitong mga senador, di ba? Bias ang mga congressman, mga tambay. Samantalang ang Vice President, bukod tangi lang siyang iniimbestigahan, siya lang. Hindi iniimbestigahan ng Pangulo. Hindi iniimbestigahan ng DPWH. Di ba? Hindi iniimbestigahan yung mga PhilHealth. Hindi nila iniimbestigahan yan. Di ba? DSWD. Lalong hindi nila iniimbestigahan ng DSWD. Dahil napakalaki po nilagay nila po dyan. Ayuda. Hindi nila iniimbestigahan yan. Di ba? Sino lang iimbestigahan? Vice President lang. Kailangan natin imbestigahan ang pondo ng Vice President. Kung paano ginastos ang budget. Di ba? 125,000 yan. 125 million yan. Sa loob ng 11 days. Pero yung budget ng Pangulo, confidential, Intel Fund, hindi bababa sa 10 billion. Hindi bababa. Umaakyat po, 4 billion pataas. Mga katambay, grabe. Gurami lang sa 125 million sa Pangulo. Mula 2022, 2023, 2024. Tapos ganun pa rin ang kanyang budget sa 2025. Ilang billion pa rin. Pero walang nakikita po dyan kung paano ginastos yan ni Representative Jay Concun at ni Paulo Ortega at ni Jude Asidro. At wala rin po nakikita dyan na korupsyon si Senate President Escudero. Mga katambay, ganyan po sila makatindi. Ganyan po silang mamulitika. Ginagawa pong tanga ang mga Pilipino. Pinaniniwala po mga Pilipino ang bukod tangi lang pong korap
at napakalaki pong pera ang ninakaw sa bayan at hindi maipaliwanag ang Vice President lang po. Pero sila, napakatagal na po. Matagal na pong umiiral. Ang ginawa na po nilang legal ang korupsyon po yata sa dalawang institusyon na ito, mga tambay. Ginawa na po nila to. Naging ugat na po ito ng korupsyon po yata, mga tambay. Yung ginawa nila, legalized na po yata ang korupsyon dito sa Senado at Kongreso. Nagtatanong lang po, yata, mga tambay. Yung ginawa po nila yung kanila pong MOOE, yung extraordinary expenses, liquidation nila by certification lang. Mga katambay, ang lalaking pera. Diba? 2 tao lang ang gumagawa. At wala po silang public hearing. Itong mga ito. Hindi po natin nakikita, napakatagal na panahon na. Wala po tayong nakikitang public hearing dito sa mga pondo nila. Ang Senado. Hindi natin alam kung may public hearing po ba ang budget ng isang Senate President katulad po ni Senator o ni Senate President Cheese Escudero. May public hearing po ba ang pondo niyan katulad na sa Vice President? Wala. Nada. Ganon din po ang speaker at itong mga congressman. May mga opisina po yan. May mga distrito po yan. May mga pondo po yan bawat distrito. Alam po ba natin kung magkano po ang pondo na public hearing po ba? Ang pondo po ni Jay Kunkun at ni Representative Paulo Ortega. 3 taon po yan. Kongreso. Representative, 3 taon. Alam po ba natin magkano budget nila sa kanilang mga opisina? Confidential pa nila? Intel Fund? Travel Fund? Meron po ba yung public hearing? Kasama na si Jude, Asidro, mga tambay. Di po ba? At lahat po ng congressman at mga party list. At 24 na senador kasama ang speaker. Diba? Ginagawa po tayong mga bobo. Napakatagal na po nilang ginagawa ito. Ginawa po ito ni Ping Lacson, ni dating Senador Ping Lacson po, ang nag-revise po. Ni-revise niya po yung bill. Di po ba? Ayon po ito sa natuklasan ng dating Pangulong Duterte at ni Sasasot Rogandos. Natuklasan po nila yung ginawa ni dating Senador Ping Lacson. Na nag-revise ng bill para dito po sa kanilang MOOE, ang dalawang institusyon, Senado at Kamara, mga tambay. Yung kanilang extraordinary expenses by certification lang po ang kailangan ng ibibigay nila sa COA. Tapos ka ng bata ka. Tapos ka na. At wala po itong public hearing. Pero ang pondo ng Vice President, laganap na laganap po sa publiko. Mga tambay. Araw-araw po inilalagay po sa mainstream media, mga tambay. Pinag-uusapan po ang pondo ng Vice President. Ang kanyang sinasabing yung 125 million. Pinag-uusapan po, mga tambay. Yung confidential pa niya. Araw-araw po may public hearing po. Public hearing. Pero yung mga budget po nila, pondo po ng mga congressman, senador, walang public hearing po yan. Nada. Ganyan po katindi ang korupsyon po yata sa ating bansa. 2 institusyon pa lang yan. 24 na senador. 300 plus na congressman o representative ng ating bansa. Napakalalaki po yata. Nagtatanong lang si Kamanong, napakalalaki po yata ng korupsyon dyan. Wala po kaming alam. Hindi po namin alam kung sino po mag-hearing naman sa inyo. Kay gagaling po ninyong mag-hearing. Maglagay po ng committee. Sino naman po maglalagay ng committee? Pwede po ba si Kamanong ang maglagay ng committee para po kayo'y maimbestigahan naman ang inyong MOOE? Saan po napupunta? Mga expenses po ninyo? Mga budget nyo sa inyong mga distrito, mga congressman? At ganun din po ang mga senador? Pwede po ba kayong imbestigahan para ma-public hearing po yan sa buong Pilipinas? Kasama na mga OFW, makita po namin yan. Di po ba mga tambay? Iparehas nyo po ang laban, hindi po yung one-sided lang po kayo. Tinatamnan nyo po ng issue.
kung totoong magnanakaw at hindi tamang gumamit ng kanyang confidential fund ang Vice President, magtatatlong taon na, 2022, binabakbakan yan, 2022, magtuto 2025 na. Hindi nyo pa rin yan ma-impeach. Kasi wala kayong ground. Di ba? Dahil yung sinasabi ni Kamanong, COA lang, di ba? Ng Department of Audit, di ba? Sila lang ang may karapatan mag-audit niyan, hindi po ang mga congressman. Pero ano sabi ng Vice President? Nagpapaka-COA na. Commission of Audit na ang ginagawa ng Kongreso. Di ba? Pati ang mga taga-COA, pag hindi nila gusto ang sagot, pinagagalitan pa nila. Ang gusto nitong mga nasa institusyon ng Kongreso, sila ang sundin para lang maikabit ng isang Vice President ay corrupt, mga katambay. Pero yung sinasabi nga ni Kamanong, wala pang 3 taong Vice President ang ating Vice President. Ikumpara mo dito sa institusyon ng Kamara at Senado na napakatagal na pong panahon, hindi lang po 20 taon nilang ginagawa yung kanilang MOOE, yung kanilang extraordinary expenses na by liquidation lang po. By liquidation lang po. By certification lang po ang ginagawa nila. Yung kanilang extraordinary expenses, mga tambay. Ano po? Liquidation by certification lang ang kailangan. Hindi lang po 3 taon yan, mga katambay. Hindi lang po 10 taon yan nilang ginagawa yan. Yung mga extra nila, mga katambay. Gano'n na po kalaki. Kaya, di umano, ang kanilang nakukurap sa pondo ng bayan, mga katambay. Gano'n po katindi. You know? Palibasa ang gobyerno. Ang gobyerno kasi hindi mawawala ng pera eh. Kahit sila po, kaya po sila malalakas ang loob yata mangurap eh, mga kababayan ko. Totoo po yun. Komento na yung likod. Ang gobyerno kasi never mawala ng pera. Never po. Habang may tao na nagtatax sa ating bansa, habang may taong nagbubuwis, never po mawala ng pera ang gobyerno. Ganun po yun eh. Real talk. Kaya po, dire-diretso po ang ginagawa po yata nilang korupsyon dahil hindi nawawala ng pera ang gobyerno eh. Dahil may nagtatax. Bumili ka lang ng pagkain. You know, kung ano pa ang bilin mo, bumili ka ng sasakyan. Kahit magbayad ka, kung ano babayarin mo. Di ba? Puro may tax po yan. Di ba? Magbiyahe ka lang. Sumakay ka ng eroplano, may tax. Puro may tax po lahat, di ba? Lahat. Magbayad ka ng amilyar, ng lupa mo. Di ba? Ng bahay mo, building mo. Lagi pong may perang gobyerno. Hindi po mawawalan ng gobyerno ng pera. Kaya po ang mga politiko, ang lalakas po ng loob. Kasi hindi naman mawawalan ng pera gobyerno eh. Taon-taon po may pera eh. Kaya po malalakas yata ang loob ng mga politiko dahil lagi pong meron po yata silang nanakawin yata sa ating bayan. Kasi hindi mauubos ang pera eh. Tapos malalakas pa ang loob ng ibang bansa. Pinauutang pa tayo kahit sa international bank. Diba? Kaya isang damukal po ang perang nawawala sa bansa natin. Dahil nga naging legal na po. Ginawa po nilang legal na yung korupsyon yata ng institusyon ng Kamara at Senado. Naging legalized na, mga tambay. Yata dahil doon sa ginawa ni dating Senador Ping Lacson, yung kanya i-revise ang bill. Diba? Itong MOOE na sinasabing extraordinary expenses na yung liquidation by certification lang na ginawa ni dating dating senador Ping Lacson. Ayon po yan kay SAS. Si SAS Sasos Trugandos po nakatuklas niyan. Dokumentado po yan, mga tambay. At ganun din, doon din po nagalit ang dating Pangulong Duterte. Galit na galit siya, di ba? Kaya nga tinawag niya itong dalawang institusyon na ito, pinakabulok, pinakaraten na institusyon, pinakakurap sa ating bansa. Di ba? Kaya galit na galit po ito eh. Galit na galit po ito sa pamilya Duterte. Dahil pagka ang Duterte nakaupo, wala po silang magagawang korupsyon. Dahil ang sakit ng Duterte, tinututukan po proyekto. Hands-on po. Di po ba? Napakarami nagawang proyekto ng Duterte. Kaya nga build. Dahil nga nakatutok, hands-on ang Pangulong Duterte, dating Pangulong Duterte. Tinitingnan niya yung mga budget. Tinitingnan niya yung mga budget ng mga distrito kung saan dadaanan niya, kung kaninong congressman. Alam niya.
Dahil alam niya na ang mga politiko marami po yatang magnanakaw. Kasi ngayon, nabunyag po yata ngayon sa bagong Pilipinas eh. Kaya gustong-gusto po kasi nila yata ngayon dahil unlimited. Walang nagre-revisa. Walang nagbabantay po ngayon. Kaya gustong-gusto po yata nilang Pangulo, ang Pangulong Marcos Jr. Kasi napakabait daw mga tambay. Hindi kumikibo. Wala po yatang kamay na bakal mga tambay. Kaya po ngayon, kanya-kanya na po ngayon. Ano kaya? Kanya-kanyang korupsyon? Di kaya? Kanya-kanyang nakaw kaya? Mga tambay, nagtatanong lang po inyong lingkod. Hindi naman po masama magtanong, di ba? Kaya dito sa ginagawa po nila, lalo po silang nabubunyag. Lalo pong nabubunyag ang Senado at ang Kamara. Dahil sa ginagawa nila, sinisingle out lang nila ang Vice President. Dinadala po nila sa confidential fund na sinasabi mismo ng Vice President, ang taong gobyerno kayang gumastos kahit ilang daang milyon sa isang araw. Katulad po ng Vice President. Lahat po ng kanyang ginagastos sa kanyang opisina, nakasubmit po lahat sa COA. COA lang po kasi ang may karapatang mag-audit, hindi po ang Kamara, mga katama. Hindi po nila trabaho yan. Pati po ang Kamara at ang Senado, ino-audit din po dapat ng COA yan. Dapat po ino-audit din sila. Kaya lang, hindi po sila ma-audit ng tama dahil nga rin po sa ginawang revise. Ni-revise po yung bill ni dating Senador Ping Lacson. Yung kanilang MOOE, yung kanilang extraordinary na expenses, na liquidation by certification lang po ang kailangan nila ibigay sa COA. Tapos. Kaya nga tanong ni Kamanong sino po kayang ahensya naman ang magpa-public hearing dito? Kailangan po natin i-public hearing po ito, ang Senado at Kongreso. Sino kaya? Kasi lahat po, pina-public hearing nila. Hini-hearing po nila Lahat ng departamento natin, DSWD, di ba? Ano pa? Pati ang DepEd, pati National Defense, di ba? Pati kapulisan. Hini-hearing po yan. May public hearing po yan sa Kamara. Pero sila wala. Wala po tayo nababalitaan na hini-hearing po sila, bawat isa. Bawat isang senador. Wala pong hearing yan. Tanungin natin, magkano hinihinging budget ni Senate President Escudero? Magkano hinihingi niya itong taon nito, 2025? Meron po bang ganon? Wala. Magkano hinihingi ni Speaker na budget niya? Magkano hinihingi ni Congressman na Jay Conhun at ni Paulo Ortega? Magkano po? Walang ganon Pero sa Vice President, meron. Tinatanong nila, saan mo gagamitin, Vice President, yung hinihingi mong budget? Pero tayo, wala tayong naririnig kung magkano hinihinging budget ng isang Senate President, Speaker of the House, mga senador, mga congressman. Mag-isip po kayo. Ito po ba'y tama? Tama po ba ito ang ginagawa nila? Hindi po ba ito bias, mga katambay? Hindi po ba yung ginagawa nila isang panglilin lang? Yung panglilin lang, nililing lang nila ang mga Pilipino na sila'y malilinis pag hawak ng pera ng bayan, pero certification lang ginagawa nila. Diba? Certification lang ang pinapasa nila sa COA. Yung kanilang mga liquidation. Tama po ba yon? Tatamaan po ng kidlat itong mga ito. Komento ni Kamalong, ang tatama po sa kanila, kidlat at kulog. Hindi po tatama yan, mga tambay. Dahil kung i-audit nilang Vice President, napakarami po nilang hinihingi. Mga resibo. Diba? Pero sa kanila, wala pong ganun. Special po sila Ibang klase po. Dapat magising na po tayo mga Pilipino. Itama po natin ito. Kung sino man po ang mananalo, hanapin po natin sa mga politiko ito, mga tambay. Hanapin po natin na itama po nila itong dalawang institusyon na ito sa paghawak po ng pondo ng bayan. Dapat po maitama ito. Dapat po matanggal po itong ginawa ni dating Senador Ping Lacson di umano. Matanggal po ito. Yung ginawa niya po pag-revise po ng bill dito po sa napaka-special po nila. Ito pong paghawak po nila ng MOOE nila. Yung kanilang mga sinasabing extra nila, mga extra by certification lang. Dapat po maitama ito. Ang dapat po kung ano po ang ginagawa po sa lahat ng departamento, katulad ng Pangulo, Vice President, at ang mga ahensya po ng gobyerno. Ganon din po sana sila. Hindi po dapat sila exempted. Kasi nangyayari ngayon,
exempted sila eh. Walang public hearing. Hindi natin alam ang mga pondo nila. Sekreto, di ba? Pero ngayon sila pa magaling. At ibinabato pa nila sa Vice President na ang Vice President pa ang mayroong korupsyon. Tanging isa lang. Pero yung mga nakapaligid dito, Pangulo, napakaraming issue ng Pangulo. Flood control pa lang, issue na. 1 billion po, isang araw ang ginagastos niya. Tinangay lang po ni Karina. At yung kanya pong isa pang napakalaki raw pong negosyo ibibigay sa atin. At talagang kapaki-pakinabang, mga tambay. Yung Maharlika Fund, ano na nangyari doon? Yung issue po sa Ginto daw po, ano na nangyari doon? Yung sa Lotto po na inimbestigahan ni Tulfo. Kaya nga sinasabi ni Tulfo, sa kay Tulfo, bawal ang korupsyon. Ano na nangyari? Nalusaw na yata si Tulfo, mga tambay. At pati Lotto, iniimbestigahan din yata ni Tulfo yung Lotto. Yung PhilHealth, mga tambay, ano na nangyari sa PhilHealth? Ano na rin po kaya nangyari? Doon sa pabahay daw po, 1 milyon isang taon, mga tambay. Ano na kaya nangyari doon sa mga pangako? Sa bagay, yung bigas. Yung bigas po, natangay na rin yata ng pangako. Yung bagay, puro pangarap lang naman mga tambay. Kaya bihira naman po matupad ang pangarap dahil puro pangarap lang naman eh. Di ba? Muli po si Katambay Manong, nalulungkot lang po mga tambay. Nalulungkot lang po sa mainstream media dahil ang mainstream media, yung sinasabi ko nga po, nagiging tanga po at bobo. Bobo na po tanga ang ating mga mainstream media. Hindi naman po lahat. Karamihan lang po. Kasi nagiging tanga eh. Dahil lagi lang po nilang binabalita yung pondo po ng Vice President, confidential ng Vice President. Pero never po nilang tinanong, paano naman po yung pondo ng Pangulo? Confidential fund at intel fund ng Pangulo. Kailan po ninyo iimbestigahan, mga congressman, mga senador? At ganun din po, hindi rin nagtatanong ang mainstream media. Kayo po, mga congressman, kasama speaker, kasama ang mga senador, kasama Senate President, kailan nyo naman po iimbestigahan ang mga pondo nyo po, ang mga extraordinary nyo, ang inyong confidential fund, ang inyong travel fund, ang inyong extraordinary fund. Kailan po namin malalaman? Dapat ganyan ang mga media. Hindi dapat bias. Mga tambay, kaya tuloy na pagbibintangan po media na nababayaran daw po di umano sila dahil meron po sila kinikilingan. Di ba? May pinoprotektahan po. Alam nyo na po ibig ko sabihin mga tambay. Ganyan din po sa social media. Sa social media rin po mga tambay. May pinapaboran. Kahit abogado ka pa, kahit taga Maynila ka pa, at kung saan-saan probinsya ka pa, may pinapaboran po sila. Dahil hindi po yata sila nababayaran mga tambay. Muli po si Katambay Manong, maraming salamat po sa nakagusto po. Kahit po napakalungkot po nangyayari sa ating bayan at ang napakatagal na pong korupsyon yata sa Senado at Kongreso na napakatagal na po nila sinisekreto mga tambay yata. Maraming salamat po sa mga nakagusto po ng Tambayang Makabayan sa YouTube at TikTok. At maraming salamat din po sa mga nagla-like, share, subscribe at mga nagko-comment. Thank you po. Sa muli po mga tambay, taste lang po. Talagang ganun po. May pag-asa pa naman. May agila pa na darating muli o darating sa ating bansa. Paalam. Bye-bye. Ingatan nawa.